Naku po mga kababayan, breaking na breaking news ito. Anjo Eliana yung dating member ng Itbulaga na dating artista. Artista pa rin naman ngayon mga kababayan. So nanawagan sa kasundaluhan natin mga kababayan. Grabe itong panawagan niya. Talagang ikakagulat nyo ito mga kababayan. So panoorin na natin lahat ito. Ito na. Yan po mga kaibigan, ang aking panawagan ay dahil nga ang sabi ng taong bayan ay magsalita daw po ako para sa kanila. Siguro ang aking gustong tawagan ng pansin ngayon ay walang iba kung hindi ang Armed Forces of the Philippines. Yes, ang atin mga sundalo. Kasi napansin ko parang hindi na active ngayon ang dati aking hinahangaan at nirerespeto. Ano po ito? Ito po yung RAM dash YOU. Ibig sabihin, ang pagkakaalam ko, ang ibig sabihin ng RAM dati ay Reformed Armed Forces of the Philippines Movement. Yan, ang panahon ng diktatorya ni Senior Marcos ito, nung martial law, ay nagbuo ng Reform Armed Forces of the Philippines Movement o RAM. Sa aking pagkakaalam, at DASH, Young Officers Union. Ibig sabihin, nagkaroon ng samahan ng mga young officers para siguro sa ikabubuti ng AFP at ng bayan. Kaya ngayon po na nagtataka ako dahil matagal ko nang hindi naririnig yung RAM YOU at wala akong naririnig na bagong samahan ngayon ng AFP. Kaya nakikita ko si Kernel dati yan Kernel Gringo Honasan na ngayon panay ikot at panay pa-interview sa mga hindi nakakaalam. Isa po si Senator Gringo Honasan sa mga nagbuo ng Guardians. Sa pagkakaalam ko, Guardians, yan po yung mga sundalo at meron samahan, ang tawag sa kanila ay Guardians. Hanggang napunta na po sa sa private sector yung Guardians, nagkaroon ng mga miyembro na hindi sundalo para sa komunidad. Kaya lang nagwatak-watak at nagkanya-kanya ang mga Guardians sa isang lugar. Nung ako po yung namumuno sa Quezon City bilang isang konsihal, ay nagulat ako dahil pagpasok ko ng isang lugar, nagpakilala silang Guardians. Paglabas ko dun sa lugar, may nagpakilala na naman na Guardians. Sabi ko, bakit ang dami niyong Guardians? Nagwatak-watak na sila, sayang. Kasi hindi masyado na alagaan, nawalan ng ulo ang Guardians nagkanya-kanya sila. Pero sana ngayon, Colonel Honasan, kung nakikinig ka, Gringo, kung nakikinig ka, sana makausap mo. Ikaw na kumausap, Gringo, may karapatan ka namang kausapin ang mga sundalo ngayon na active sa AFP. Baka naman pwedeng buhayin yung RAM, yung Reform Armed Forces of the Philippines. Kasi sa tingin ko, kinakailangan ngayon na meron tayong RAM, mga pagbabago na rin sa may movement para sa pagbabago. Ibig sabihin ng pagbabago, hindi naman masama yan. Pagpapaganda ng pagsasama towards a better armed forces of the Philippines. Diba? Hindi naman masama yan. Hindi naman rebellion yan. At yung Young Officers Union na very active dati, sana ay mabuhay muli. Kung yan ay hindi na active ngayon. Kaya ako po'y nananawagan kaya sa AFP, baka pwedeng buhay niyang RAM dash YOU or Young Officers Union. Nang sa ganun ay baka yung mga sundalo natin ngayon, mga sundalo natin nalilito kung ano ba ang dapat gawin o anong boses, saan ba patungo, saan ba magfo-forward ang AFP. Yan. Kaya Gringo, sa pagkakalam ko, yung lolo ko tsaka yung lolo mo, Gringo, ay magkamag-anak. At alam ko, hindi ako nagkakamali, baka nagsama sila sa Bataan Death March nung araw. Hindi ko alam, pero alam ko, sila ay magkamag-anak, yung lolo mo at lolo ko. At
sila ay active nun sa gera. Baka nga tatay mo to, Gringo, baka tatay mo yung kamag-anak ng lolo. Magkapit-bahay pa tayo dati dyan sa may Katipunan. Kaya Colonel Gringo, nasa na umaasa po ang taong bayan na ikaw na sigurong gumawa to. Hindi ka naman siguro busy, Gringo. Hindi ka naman senador ngayon. Baka pwede mo na lang buhayin ng RAM at ang YOU sa AFP of the Philippines. Sige, sir. Abangan ang susunod na kabanata. So yun mga kababayan. So nanawagan tong si Anjo Iliana na dating member ng Itbulaga sa kay Gringo Hunasan. At ito nga daw po yung tinatawag na RAM, no, Reformed Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Parang sana daw ay ibalik at panawagan nga sa kasundaluhan nito si Anjo, no, Iliana. So, yun lang mga kababayan. So, anong komento nyo dito sa panawagan ni Anjo, no? Hindi ko rin alam kasi yung RAM na yan eh. Matagal na, mga kababayan. So, siguro panahon pa, sabi niya dito, panahon pa daw ni former President Marcos Sr. yung RAM na ito. So, siguro yung nagkaroon ng malawakang EDSA. Kaya siguro nagkaroon ng ganito. Yung RAMYO. So, yun mga kababayan, anong komento nyo dito? Anong mensahe nyo? So, mag-comment at kayo mga kababayan. So, ngayon naman, pag-uusapan natin yung sa 22 classroom na nabuo mga kababayan. Maraming dismayado kasi nga 1,700 na classroom dapat ang mabuo. Pero ang natapos lang ngayong taon na ito ay 22 classroom lang mga kababayan. Kaya maraming nadismaya sa DPWH. So, panoorin natin to. Reaction nung nabasa mo yung balita na 22 classrooms lang ang naikumpleto ng DPWH ngayong taon. Ikaw ba'y nagulat? Ikaw ba'y nagalit? Ikaw ba'y wala na? Kumbaga manhid ka na dito po sa low performance ng DPWH. Your reaction? Well, unang-una po, ma'am, no? Nung pumutok po yung issue ng flood control and especially na sangkot talaga ang ating maraming sangkot at naging sentro nga po sa kontrobersya ang DPWH. Alam ko po at alam po ng nakakaramihan dyan na ang flood control project ay just tip of the iceberg. Po yan talaga. Kasi alam po natin sa education sector na malaking budget sa construction ng classrooms ay napupunta po sa DPWH. Sila po yung nagmamanage po niyan. So, if they can do that doon sa mga flood control projects and other infrastructures, hindi malayo na mangyayari din po yan sa pag-construct ng mga classrooms. At yun nga po, kahapon doon sa naibalita, doon sa budget hearing po ng DPWH sa Senate na naisiwalat at nasabi na 22 sa buong taon or 2025. Now, that's just for this year. Yeah. If you are going to look, titingnan din natin yung data if there is available data for that. What was their performance from last year and from the previous years, no? Pero yun po napakalaki na nga ng problema natin sa classroom. Napakalaki ng kakulangan sa classrooms. Nagsi-shifting ang ating mga learners. May mga eskwelahan na 3 beses yung shifting. May morning class, may afternoon class, evening class dahil sa kakulangan ng classroom. Tapos may ganito pang kontrobersya. Nagkakaroon ng ganito na yun po sana yung pupuno or at least mag-susolve ng problema ng kakulangan sa classroom. Pero ganito pa po yung nangyari. Just for this year, 22 classrooms. Not even a drop in the bucket. Correct. Realistic ba yung target na 150,000 classrooms na matatapos ng BBM administration? Do you think this is realistic or is this wishful thinking?
But if we're going to decentralize it, no, if we will have LGUs and then mga civic organizations, public-private partnerships come in, maybe exclude na talaga DPWH completely para mas mabilis, mas mura, 'di ba? Kayo po, anong sa tingin nyo achievable? 150,000 classrooms. The target of 150,000 classrooms, ma'am, if again, no, if based on sa current system, that's really unrealistic. Oo, far. If they could only produce like construct 22 classrooms, then very unrealistic po yan. Oo. But then there are other mechanisms, and I think naman po DepEd and our government has already started, let's say, studying these mechanisms. Number one, no, if again we are talking of decentralization and empowering local government units, malaking tulong po yan. Ilan po ba ang ating local government units? Basically, kapag we make them accountable, we make them responsible for classroom construction in their particular areas, then we are actually dispersing the responsibilities. The concept of, let's say, mas maraming kamay ang gumagalaw, no? Mas maraming, let's say, ahensya ang gumagalaw para ma-achieve yung target na yun. That's number one. There's also a lot of, as what I've said earlier, experience na mga organizations, no, civil society organizations, donor organizations that have been doing this classroom construction, classroom donation, reconstruction, repairs for quite some time, and they have built a very good expertise amongst themselves. May Just template na. very efficient, Yeah. cost efficient, yung time sa paggawa nun, also mabilis silang gumawa, yung quality ng paggawa maganda. So if we tap this organizations, tap the local government units, but at the same time as well, tap the private sector through a public-private partnership mechanism, Yeah. I think the target is achievable. But that comes as well with political will to do it. So, ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito, no? Talagang nakakadismaya yung gobyerno natin dahil lalo na dito sa sa classroom. Para sa mga estudyante na dapat 1,700 ang magawa ngayong taon. Pero 22 lang po ang natapos. Marami na dismaya katulad nito ang interview ngayon, 'di ba? Talagang nakakalungkot mga kababayan, kawawa yung mga estudyante na nag-aaral. Minsan nga half day na lang yung pasok nila dahil nagsisiksikan nga sa eskwelahan. Tapos ganito pa yung ginawa mga kababayan. Grabe, patong-patong na yung problema sa Pilipinas. Marcos administration, na po yung ginagawa niya sa bayan natin. Nakakalungkot. So, yan, mag-comment kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa pangyayaring ito. So, sa mga bagong pasok, subscribe din ng ating video mga kababayan. Yung ating channel pala. Maraming salamat po.